Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang pinsalang idinulot ng maghapong lakas ng ulan at hangin dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Unahin natin ang Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan halos 30 bahay ang pinadapa ng naglalakihang alon. Sugatan ang ilang residente habang ang karamihan walang naisalbang gamit kaya umaapela ng tulong. Tunghayan sa aking pagtutok. Lumulutang na sa dagat ang barong-barong na ito sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Isa ito sa halos 30 bahay na sinira ng malakas na hampas ng alon at ulan sa magdamag. Halos lubog na ito sa tubig pero lakas loob pa rin pinapasok ng mga residente sa pagbabaka sakaling may gamit pang maisasalba. Yan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Dahil sa insidente, ilang residente ang nasaktan. Ang mga bakay din na nakatirik sa gilid ng Road 10 area ng Vitas, hindi rin nakaligtas at pinabagsak din ng hangin at ulan. Mula ho kagabi, mula nang maging masungit ang panahon, ang bilang ng mga residente rito hindi nabababa sa 20 bahay ang nasira. At kanina po, nang amin silang makapanayam, isa lang ho ang tangi nilang hiling na makarating sana sa lokal na pamahalaan. Sila'y mabigyan ng konting pinansyal na tulong para makapagpagawa muli ng bahay. Yun yung ilan sa mga kababayan nating naririto, yung mga kapuso natin ay inilikas na rin mula po kaninang umaga. Isa sa mga nawalan ng tirahan ang 76 na taong gulang na si Lola Beatriz. Basang-basa kami sa ulan, humihingi sana ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa, wala akong kasama. Hindi ho kayo nag-evacuate, yung iba raw inilikas. Hindi ako lumikas kasi wala po akong kasama, walang yung mga gamit. Ito ang itsura ng bahay ngayon ni Lola. May mga pundasyon. Humihina yung pundasyon ng bahay. So gano'n na yun. Titignan ho natin yung itsura ng mga bahay ngayon pagkatapos ho ang walang tigil na pag-ulan dito sa Vitas, Tondo, Manila. Kung inyo makikita, yung water closet po na yon ay tumabingi na, nawala na sa pwesto. Ito ho, dating eskinita, papasok sa bahay ni Lola, pero hindi na ho yan mapapasok ngayon dahil nagmistulang sinalansang baraha na po yung pader ng mga bahay dito. Kung hindi kumuho ang mga bahay naman na ito na nasa tabing dagat din, nawala ng pader at napunta sa dagat. Magsasalba pa ng pwedeng maisalbang gamit, yung mga nasira. Ayun. Hanggang kaninang umaga. Di ba kayo natatakot? Ba't hindi ko kayo mag-evacuate? Malakas ang hampas ng alon at sa kasagsagan ng buhos ng ulan, isang senior citizen na hindi na nakakakita ang nahulog sa dagat. Butit na iligtas ng mga kapitbahay at rescue team. Lumungoy ako dyan, pumunta ako sa ilalim. May dumating naman na isang rescuer. Sabi ko, pare, hawakan mo. Nasa maayos na siyang lagay sa evacuation center. Malaki na po yung tubig eh. Oho. Eh, buti nga po, nagre-rescue ko kanina. Ang underpass sa Road 10, nadaraanan sana ng rider na ito. Lumubog na rin sa tubig. Ang dulo, ginawa ng paliguan ng mga tao. Di alintana ang basurang lumulutang malapit sa kanilang pwesto. Sa ngayon, hindi bababa sa 100 pamilya ang inilikas hanggat masama ang lagay ng panahon. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinakaapakan po namin, nabagsak. Damit, pagkain at pera, munting hiling ng mga naapektuhan. Kahit pantawid ano lang nila. Sa ngayon po, mga damit po, meron naman po kaming damit, siguro po hindi po sapat para sa kanila. Mga pagkain po. Ipinarating namin sa Office of the Mayor ang kanilang hinaing, tutugunan daw nila ito sa lalong madaling panahon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa Cavite, sinabayan ng high tide ang malakas na buhos ng ulan na nagpabaha sa maraming lugar. Binabantayan din doon ang isang dam na malapit na umapaw. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Dano Ticunco. Dano?
Pia, hindi lang yung dam, kundi mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang posibleng epekto ng panibagong orange rainfall warning ng PAGASA dito sa Cavite na maghapong tinamaan ng malakas na ulan. Sa maghapong malakas na ulan, ganito na ang sitwasyon sa Molino Road sa Bacoor, Cavite. Maraming bahagi ng highway ang hirap madaanan dahil sa lagpas gutter na taas ng tubig. Sa pag-iikot namin sa iba't ibang bahagi ng probinsya, ilang lugar din ang lubog sa baha. Malakas din ang agos ng tubig sa Molino Dam na patuloy na binabantayan ng mga otoridad dahil malapit ng umapaw. Ang mga kalapit na kalsada nga lubog na sa rumaragas ang tubig. Malakas na rin ang agos sa Prinsa Dam sa hangganan ng Bacoor at Las Piñas. Gutter deep din ang taas ng baha sa Panapaan Highway at Niog Road sa Bacoor. Sa Barangay Tabon 1 naman sa Kawit, sakit sa ulo ng mga residente ang baha na taas-baba dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa kalyeng ito, mula Binte hanggang Bewang ang taas ng tubig. Ayon sa isang residente, bumaba ng araw ang tubig hindi gaya kagabi. Pero dahil sa walang tigil na ulan, di muna nila binababa ang kanilang mga gamit sa bahay sa takot na baka abutin ng baha. Mga 8 hanggang hips na po yung tubig sa bahay. May agos din. Opo, ito po. Sa amin po yung ng agos ng tubig. Okay. Pero ngayon, simula kagabi hanggang ngayong umaga, kumusta yung naging galaw? Bumaba naman po ng konti lang. Nakakaba naman po, sinasira na nga po yung dingding namin. Okay, anong plano ninyong gawin? Kasi mukhang mas lumalakas pa yata yung ulan. Wala, magtiis kung ano. Sanay na po kami. Hindi ba kaya, Les? Pia, sa mismong sandaling itong nagsasahim papawid tayo, bahagyang tumila o humina ang ulan dito sa ating pwesto sa may Niog dito sa Bacoor, Cavite. Pero kung nandito kayo na nanonood ngayon at kayo ay babagtas dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, asahan na matinding traffic, lalo na dyan sa bahagi ng kanto ng Tirona Highway, gayon din sa kabilang bahagi nito na papunta naman sa Zapote kung saan meron ding pagbuo ng tubig. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mahigpit namang binabantayan ng mga ilog sa Cagayan kung saan umaagos ang tubig mula sa mga matataas na karatig lugar. Isang tulay roon ang di madaanan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Tom, sa mga oras nga na ito nakakaranas pa rin ng malakas na buhos ng ulan ang malaking bahagi ng Cagayan. At kaugnay nga niyan ay tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng PDRRMO sa mga low-lying barangay dahil sa banta ng flash flood. Napig sa kakabsat ka, gusto danom. Pahirapan ng pagdaan ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Gonzaga, Cagayan na binaha kasunod ng malakas na pag-ulang epekto ng bagyong Karina at Habagat. Inabot din ng baha ang mga bahay. Tumaas din ang level ng tubig sa ilog doon. Sa bayan ng Baggao, umapaw na rin ang Pared River kaya hindi madaanan ang Bagunot Bridge. Apektado ang mga residente at motorista. Siguro makadalaw. May bangka, sir? Oo, ma'am. Kung walang bangka, sir? Wala na, ma'am. Hindi na kami makatuwid, ma'am. Mahirap, ma'am. Ay dahil? Dahil malaki yung napawan yung tulay mo. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng MDRRMO sa antas ng tubig sa ilog. Sakali kasing malakas ang current sa ilog ay hindi papayagang makabiyahe ang mga bangkero. Binaha pati ang mga tanim na munggo na aanihin na sana sa katapusan ng buwan. Ay wala na, ma'am. Dahil hindi pa hinog yan, ma'am. Sayang talaga, ma'am. Apektado rin ng malalakas na pag-ulan ang mga bayan ng Santa Ana at Peña Blanca. Sa bayan ng Abulog, pinasok ng baha ang Libertad National High School. 6 na bayan ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa bagyong Karina at ang pinalalakas itong habagat. Nakamonitor sila sa antas ng mga ilog at mga nakatira sa coastal area. Since halos magdamag yung pag-uulan, we're expecting yung volume ng tubig na binuhos sa Sierra Madre and nagkarabag yung Mountain Ranges babagsak dito sa Cagayan. Patuloy ring umiiral ang no sailing at no fishing policy sa mga baybayin sa Cagayan.
Atom, as of 6 p.m. ay umabot na sa 138 individuals ang nasa mga evacuation center. Samantala, simula pa kaninang umaga ay tuloy-tuloy yung distribution ng relief packs ng LGU sa mga apektadong residente. Atom? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon sa halos buong bansa dahil pa rin sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Muli po, delikadong maglayag ang anumang sasakyang pandagat sa mga lugar na nabanggit dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Huling nakita ang bagyong Karina sa layong 325 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 185 kilometers per hour kumpara kahapon. Bahagya naman bumilis ang kilos nito at ngayon pahilaga na sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng mag-landfall muna yan sa northern portion ng Taiwan bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Saka ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Taiwan po kasi ay nasa loob ng PAR. Pagkalabas ng PAR, saka naman ito tutumbukin ng southeastern China. Patuloy na hinahatak at pinalalakas ng bagyong Karina ang Habagat, kaya matitinding ulan ang nararanasan sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, buong araw pa rin ang ulan bukas sa halos buong Luzon. Malalakas na buhos ng ulan ang inaasahan, lalo na sa Ilocos Region, Central Luzon at Mindoro Provinces. May ulan din sa iba pang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Provinces, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Soc-Sargen, Caraga at Davao Oriental. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide at mag-monitor ng mga babala ng Pag-asa. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat din sa posibleng pagbaha. Humingi ng paumanhin si Mayor Alice Go sa Senado kaugnay ng Facebook post kamakailan na nagsabi ng mga ayon sa kanya ay mga dapat atupagin ng Senado imbis na ipaaresto siya. Posible naman siyang sampahan ng co-warrant of petition ng Solicitor General ngayong buwan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Binuweltahan ng Senate President Cheese Escudero ang pahayag kamakailan ni Bamban Mayor Alice Go na mag-focus ang Senado sa mga problema tulad ng food shortage at healthcare imbis na bantaan siya ng pag-aresto. Ayon kay Escudero, wala sa lugar si Go na diktahan kung ano ang magiging prioridad ng mga senador. Ngayon, humihingi ng paumanhin si Go sa pamamagitan ng liham sa Senate President. Wala raw siyang intensyong diktahan ng Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Pero binanggit niyang pagkatapos ng pagdinig ay nagiging sentro siya ng mga negatibong post online. Para raw kasi siyang convicted criminal sa tema ng mga patutsyada ng mga senador. Hindi rin niya aniya magampanan ang kanyang tungkulin bilang Bamban Mayor dahil sa suspensyon. Kung matatandaan, ombudsman ang nagpataw ng suspensyon kay Go. Pero higit pa sa mga puntong yan ang hinahanap ng Senado. Wala pa rin siyang sinabi kaugnay sa pag-attend naman niya ng pagdinig ng Senado at pagsunod, hindi lamang sa subpoena pero sa warrant of arrest. At kaugnay ng pagkakasuspindi niya, pinalitan naman siya ng kanyang vice mayor. Kaya tuloy ang trabaho sa munisipyo ng Bamban ayon kay Escudero. Kaya sana raw, payuhan na siya ng kanyang abogado na humarap sa Senado kung saan titiyakin naman ang kanyang seguridad. Matapos niyang mag-attend at matiyak yung kanyang pagdalo, pwede nang i-lift yung kanyang contempt at warrant of arrest. Yun naman ang aming gagarantiya sa kanya. Para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bayan. Ang mga senador desidido na ituloy ang pagdinig ukol sa mga illegal na pogo kung saan konektado umano si Mayor Go. Parang empty letter lang para sa akin. Pero gano'n pa man, tuloy yung aming investigasyon at tuloy yung aming pakikipag-coordinate sa mga enforcement agencies natin. Walang dahilan para hindi magpatuloy yun dahil garantiya din yun na may sasakatuparan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa SONA na banned na ang pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na pogo. Samantala, posibleng sampahan ng Office of the Solicitor General ng co-warrant of petition si Go ngayong buwan. Ni-incorporate na lamang namin yung mga new evidence that turn up dun sa Senate inquiry. At we're consolidating everything. Kakalap naman ng COMELEC ng mga dokumento sa Bamban para sa kaso tulad ng mga voters record. May fingerprint siya doon, may signature siya doon, may picture pa nga siya doon. Makakatulong
sa Solicitor General. Wala pang tugon ang Kampo Nigo nang kuhanan namin ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na inalis sa kanyang opisina ang mga tauhan ng pulis at security group na itinalaga para po sa kanyang proteksyon. Sabi ni Duterte, nirelieve o inalis ang lahat ng 75 pulis na itinalaga sa kanyang opisina, alinsunod po sa utos ng PNP Chief. Tiniyak ng bise na hindi ito makakaapekto sa kanyang trabaho. Umaasa raw siya na ang direktibang ito ay magbibigay daan para masugpo pang lalo ang paglaganap ng droga at krimen. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, nagbawas sila ng security personnel sa opisina ng bise maging sa mga retired general. Kailangan anya kasi ng dagdag tao para sa NCR. Paglilinaw ni Marbil, hindi nila nirelieve o inalis sa pwesto ang mga pulis kundi isinali sa regular rotation. Kasunod ng utos na Pogo ban ng Pangulo, inaapila ng PAGCOR na huwag isama sa mga isasara ang 12 Pogo companies. Ipinuto rin itong libo-libong empleyado at mga negosyo pa ang maapektuhan. Ang tugon ng NEDA sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa mga condominium building sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese Pogo worker, may mga negosyong sa mga Pogo workers nakasalalay ang kita. Yung business po kasi dito mostly, nagde-depend lang din po sa mga Pogo worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Kaya nang iutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-ban ng mga Pogo, kinabahan si April. Tiyak hihina ang negosyo kaya't posibleng mawalan sila ng trabaho. Buti kung mawalan kami ng trabaho, merong a-applyan agad. Parang 50-50 pa. Yung kinikita ko po dito, masasabi na rin natin na tama lang po sa mga pang-araw-araw na gastusin. Lalo may mga pamilya kaming sinusuportahan. Hindi pa kasama ang tulad nila sa tinatayang 42,000 na maapektuhan ng pagsasara ng Pogo batay sa datos ng PAGCOR. Kung sasama niyo po yung SBPO, umigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Dahil yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung bago nga IGL na today, nasa sa mga 31,800 po yata kung di ako nagkakamali. And then, or sabihin na natin himigit kumulang 31,000. And then ito pong sinasabi ko kanina pang sa SBPO, halos po mga 9, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuma nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. Kasama dyan ang mahigit 31,000 na Pilipinong directly employed sa mga Pogo at mga konektado sa mga ancillary services na konektado sa Pogo hubs tulad ng janitorial services. Susubukan daw silang tulungan ng Labor Department. We have to already lay down the plans, the plan of action, kung anong klaseng intervention ang pwede namin itulong and not wait until December. Medyo mabigat kung doon pa lang tayo magplano. 43 ang lisensyadong Pogo company, sabi ng PAGCOR. Pero 12 dito, inaapila ng PAGCOR na huwag maisama sa mga isasara dahil customer service agents lang daw ng mga gaming company. Aayusin pa lang ang exit plan ng mga Pogo, pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Yun nga ang isa sa aking inutos kaagad kaninang umaga sa ating legal department ng PAGCOR. Tama ka. Dahil sa baka balikan ako. Nitong 2023, mahigit 5 billion pesos ang kinita ng PAGCOR mula sa mga Pogo. Hindi raw ito malaking kawalan, sabi ng NEDA. The Pogo contributed less than 0.5% of our GDP, no, as of 2022. But I think more important than just the economic numbers, no, I think the social cost and reputational cost of to the country of hosting this kind of businesses is not good at all. Kaya laking pasalamat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa desisyon ng Pangulo, lalo't sangkot sa malalaking krimen ng ilang Pogo hub tulad ng kidnapping, human trafficking at prostitution. Ilan din sa mga nahuling Pogo workers ay may kasong money laundering sa ibang bansa. Sabi naman ng Bureau of Immigration, dahil sa kanselasyon, kakanselahin na rin ang mga ibinigay nilang visa sa mga foreign national na nagtatrabaho sa mga Pogo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 6 na araw bago ang pasukan, may dagdag assignment para sa bagong Education Secretary. Kasunod yan ng mga utos sa Pangulo sa kanyang SONA kagabi.
Kabilang ang programang titiyak na walang gurong magre-retiro na entry level pa rin ang sahod. Nakatutok si Joseph Morong. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Yan ang hamon ng Pangulo kay bagong DepEd Secretary Sani Angara na abala kanina sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon kay Angara, handa na ang DepEd para sa school opening kung saan nasa 12 milyong mga estudyante ang papasok sa buong bansa. Pinakamarami sa Region 4A. Kanina, pinangunahan niya ang Brigada Eskwela sa Mandaluyong kung saan inilibre na ng lokal na pamahalaan ng mga school supplies, sapatos, uniform, kahit gupit ang mga papasok na estudyante. Nasa 100 po. 100. So, tipis ka na. Opo. Gusto ni DepEd Secretary Sani Angara na ipantay ang kasanayan ng mga estudyanteng salat sa buhay sa mga estudyanteng may kaya. Yung ibang galing sa public school, galing sa malayong lugar, first time nila makakita ng computer dun mismo sa exam. Sa PISA exam, alam natin 1 month before sila na yun . So lahat ng kukuha nun, dapat bigyan na natin ng computer. Ang assignment ni Angara sa sarili na klase ng estudyanteng mabubuo sa mga programa ng DepEd. Critical thinker na, malalaman niya kung nabasa niya is totoo or fake news at hindi lang niya basta-basta tatanggapin, and is also digitally savvy. Sabi ng Pangulo sa SONA niya kahapon, ipatutupad na ang Expanded Career Progression System. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire na Teacher 1 lamang. What we're proposing is the creation of additional teacher positions beyond Teacher 1 and beyond Teacher 3. Kasi ang dahilan dyan, yung Teacher 1 di na promote dahil barado sa Teacher 3. Pero paano kung maraming isipin ang guro tulad ng sweldo? Ang iba nga kung hindi man karamihan ay baon sa utang. Sa ngayon, 27,000 pesos ang buwan ng kita ng isang teacher na nasa Teacher 1 level. Pinakamataas na ang mahigit 60,000 para sa isang Master Teacher 4. Si Maribel Diaz, 17 years na naguro pero ngayon lamang siya na-promote sa Teacher 3. Nasa 3,000 piso lamang ang itinaas ng sweldo niya. May kaltas pa. At para ma-promote, kailangan nilang mag-masteral. Lalo na po kapag babae ka, di ba po, naisasantabi po nila yung career growth po nila. Ang teacher naman na si Irene pinoproblema ang dagdag gawain dulot ng mga report na hinihingi sa kanilang mga guro. Kasi dati nung bago pa lang kami, ang focus lang namin more on talagang teaching. Tapos ngayon ang daming reports. Kumbaga, dahil sa report, medyo minsan, naiiwan namin yung bata. Kaya pinalawig na ang deadline ng Results-Based Performance Management System na assessment ng nakaraang school year. Imbes na ngayong buwan, inusog na ito sa Setyembre para hindi sumabay sa pasukan. Sabi nga ng mga teachers, nagsasabay dito sa brigada, nagsasabay sa bukas, sa opening of classes. So ang gusto natin is bigyan sila ng palugit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umabot na sa 8 ang napaulat na patay sa nakaraang bagyong Butchoy at kasalukuyang bagyong Karina. Sa Bulacan naman, sa pilitan ng inilikas ang ilang residente dahil sa biglang pagtaas ng baha na umabot hanggang dibdib. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz. Atom, agad na inilikas dito sa Taliptip Elementary School ang mga residente na apektado ng baha na umabot daw ng hanggang dibdib ang taas. Sa kasagsagan ng buhos ng unang dala ng bagyong Karina na humila pa sa habagat, sinabayan ng high tide at pinalala ng matinding agos ng tubig na galing pa raw sa San Jose del Monte, Santa Monica, Bocaue, Marilao at May Kawayan, Bulacan. Nagiba ang pilapil na humaharang sana sa tubig sa palaisdaan papunta sa mga kabahayan. Ang resulta, biglang taas ang tubig dito sa Sitio Libis sa Bulacan, Bulacan. 2 araw nang lubog sa baha ang lugar at mas tumaas pa raw kanina. Pag ganoon na, mag-force evacuation na po sila. Kasi po ma'am, malakas po yung agos. Gaya dito yung sinasabi nila sa Libis na inabot ng hanggang dibdib, hanggang liig. Pumunta po sa kabahayan yun, malakas po agos yun.
ay affected po sila. Delikado po yun. Kakakandak po kayo ng rescue operation din po sa Sitio Libis, Barangay Talipid, Bulacan. Asan ba? Ba ng tubig? Nasira na po kasi yung mga pilapil dito, kaya po ang tubig dire-diretso na sa baryo. Si Nanay Adora nahirap makalakad dahil sa kondisyon ng kanyang paa. Kinailangan ng isalbabida para ma-rescue. Kasama rin niyang inilikas ang asawang senior citizen, buntis na anak at mga apo. Mas mataas po ngayon. Kinakabahan po kami kasi lalo pag may mga apo ako, mga bata. Mas malaki po yung tubig, mas marami po. Yung sa area namin medyo mataas hanggang dito. Pero yung kila nanay sa area nila medyo malalim hanggang leeg. PWD rin si Nanay Belia na kabilang sa unang inilikas. Kaya kami biglang napalipat ang tubig. Kahit ako hindi nakakalakad pero nakalangoy ako. Naku sira-sira na nga yung ibaba ng bahay namin Kasi siyempre hampas ng alon. Kahoy naman, bunti kung bato yun Hanggang balikat nga po, halos mga ibang kabahayan. Dahil po sa pagbaha, halos hindi na makapaghanap buhay yung ibang tao. Aabot sa 43 pamilya o 181 na individual ang inilikas dito sa Taliptip Elementary School. Binigyan sila ng modular tent na matutuluyan ng bawat pamilya. Nakipag-ugnayan na rin daw ang barangay sa Meralco para maiwasan ang disgrasya dulot ng pagkakuryente. Alam mo, Atom, katatapos lamang ng Brigada Eskwela dito sa Taliptip Elementary School. Kaya hanggat maaari ay iniingatan na marumihan itong mga silid-aralan. Pero ngayon pa lang ay isa-isa na rin inililipat yung mga modular tents sa loob ng mga classroom para masigurong mas ligtas yung mga evacuee. Sa ngayon naman ay nananawagan ng karagdagang tulong ng mga damit, toiletries at karagdagang pagkain ang mga evacuee dito sa Taliptip Elementary School. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Bulacan, Bulacan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Mariz Zumali. Muling nalubog sa tubig ang mga dating hindi na binabahang lugar sa Malabon at Navotas. Dahil yan sa floodgate na nasira ng isang barge nitong Hunyo na hindi pa rin naayos ang sitwasyon doon. Tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Emil, kalbaryo ngayon sa mga taga-Malabon itong baha na dulot ng pabugso-bugsong malakas na ulan at sinabayan pa ng high tide at pinalala pa nga ng pagkasira ng isang floodgate na nasira noon pang nakaraang buwan. Sa Malabon Bridge na imbudo ang mga sasakyan na hindi agad makaabante dahil sa baha sa Rizal Avenue Extension patungo sa direksyon ng Malabon City Hall. May mga sasakyang nagmaniobra pabalik habang ang iba nagbabaka sakali pa rin sumuong sa 1 hanggang 2 talampakang baha. Nagtangka ang armored van na ito pero tumirik. Stuck na kayo? Ano na kami sir, tumirik yung namin sir, itong armor. Apektado ang pampublikong transportasyon kaya marami ang naglakad sa baha. Kabilang ang dalawang ito. Bumili po ng gamot. Ilang oras na kayo naglalakad? 2 oras na po. Nagpalibreng sakay na ang City Hall para sa mga stranded. May ilang jeep na rin nangahas pamasada. Pero kulang pa rin kumpara sa mga pasahero. Ilang barangay po yung fully affected dito sa Malabon? Well, for now, itong Tanyong, San Agustin, part of Baritan, Concepcion, tapos yung talagang perennial, yung Hulong Duhat, Dampalit, Flores, Baritan. Sa ngayon, wala pa naman kailangang i-rescue or i-evacuate? Wala naman po? Nakaready naman kami kasi talagang handa naman kami pa sa bagyuhan. Hirap pero in-enjoy na lang ng ilang taga-Malabon ang baha. Tulad ng grupong ito na tila nasa beach. Tuloy rin ang pagtitinda ng karinderyang ito. Kahit malaki po ang baha, mabili pa rin po kami. Awa ng Diyos. May mga kumakain pa rin? Opo, marami pa pong kumakain. Ngayon na lang ulit sila binaha kahit todo kayod pa rin ang pumping station sa Tullahan River. Hindi nito kinakaya ang volume ng tubig dahil sa nasirang navigational floodgate sa katabing Navotas na tinamaan ng isang barge. Kung gumagana po ito, hindi ho ganito kalalim yung baha? Oo. For 2 years, wala kaming baha dito masyado Kaya ngayon na lang ulit. So, tsaka dinadredge pa nila kasi yung putik na nasa ilalim ng ng navigate. Sa Tanza Navotas naman, mataas rin ang baha base sa kuha ng mga netizen. Pumasok na daw sa ilang bahay ang tubig. Matagal na raw na hindi binabaha pero dahil high tide at walang tigil ang ulan, kaya tumaas ang tubig.
Emil, sa ngayon ay unti-unti nang bumababa yung baha dito sa Rizal Avenue Extension. Kanina lang dito sa ating kinaroroonan ay mataas pa yung pagbaha pero ngayon ay umurong na siya. Pero kung hindi raw nasira yung navigation floodgate, kung bumahaman ay hindi tatagal ng ganito yung pagbaha, ganito katagal na inaabot ng gabi yung pagbaha. At sana raw kung hindi pa naayos itong navigation floodgate, wala pang dumating na bagyo. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Umaasa ang Philippine Coast Guard sa pagtalima ng China sa kasunduan nito at ng Pilipinas kaugnay sa pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa gitna niyan, ikakasa na rin ang susunod na resupply mission. Nakatutok si Chino Gaston. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Ang binanggit na yan ng Pangulo sa gitna pa rin ng mga marahas na mga pagharang sa mga resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, halos pareho sa binanggit ng Foreign Affairs Department na napagkasunduan na ng Pilipinas at China sa pinakahuling Bilateral Consultation Mechanism o BCM. It's really an effort that we work with China to find a way there where we can de-escalate the tensions and find a way where we can undertake operations without any more of the events that have happened. Ang hamon na lang ngayon ay matiyak na mangyari yan. Lalo't naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na papayagan lang nila ang mga resupply mission kung aabisuhan sila at kung may on-site inspection sa mga i-deliver sa BRP Sierra Madre. Tinawag itong inaccurate ng ating Foreign Affairs Department. Sabay diin na nagtapos ang kasunduan na malinaw sa bawat panig na hindi makokontra ang posisyon ng parehong bansa sa issue. We expect, we are all hopeful. Ang pag-uusap na yan, hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Atin pa rin tinitindigan ang sovereignty, sovereign rights and our jurisdiction. Ikinakasa na ang susunod na resupply mission na nauna na ring iginiit ng National Security Council na hindi kailangang ipapaalam sa China. Sa monitoring ng Philippine Navy, bumaba ang bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mula mahigit 105 noong July 15 sa 80 na lang nitong July 22. Pero nananatili pa rin sa Escoda Shoal ang tinaguriang Monster Ship 5901 habang namataan 60 nautical miles mula El Nido, Palawan ang dalawang barko ng China Coast Guard. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin para sa 2+2 Foreign and Defense Ministerial Dialogue kung saan pag-uusapan ang mga issue sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Apektado rin ang malalakas na pagulan ng kabuhayan ng ilang taga-Ilocos. Binaha kasi pati mga palayan. At nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Pia, halos 2 araw nang walang tigil ang ulan dito sa Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. Kaya may ilang lugar dito ang nakaranas na ng pagbaha. Dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng bagyong Karina at Habagat, umapaw ang isang ilog sa Barangay Kataban, Lawag City, Ilocos Norte. 2 sitio ang inabot tuloy ng baha na inabot ng ilang oras bago humupa. Binaha ang National Highway ng Bacara matapos sumapaw ang tubig sa palayan pero mabilis ding bumaba ang tubig. Gapo dito tuloy-tuloy nga todo, ma'am. Umapaw, ma'am. Ito'y anti-kalsada, ma'am. Nakaantabay naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil ilang bayan sa Ilocos Norte ang nasa ilalim ng Signal Number 1 kanina. Sa Ilocos Sur, 2 pamilya katumbas ng 7 individual ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa PDRRMO, binabantayan nila ang ilang lugar sa mga bulubunduking bahagi at sa tabing dagat na posibleng makaranas ng paglambot at pagguho ng lupa dahil sa ulan. Sa geography natin is meron tayong upland and meron tayong coastal municipalities. Kaya dito sa mga upland municipalities natin, minomonitor natin for possible yung mga ganitong landslide. Sa Nueva Ecija, patuloy na nararanasan ang maulang panahon pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan gaya sa Cabanatuan City Central Terminal.
Pia, light to moderate rain ang nararanasan kaya wala rin nakansel ang pasok o trabaho sa Ilocos Sur at dito sa Ilocos Norte. Pia? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Abot tuhod na baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Quezon City. Matindi rin ang bugso ng hangin kaya nabagsakan ng puno ang dalawang sasakyan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, naging pahirapan nga ang pagmamaneho para sa ilan nating mga motorista ngayong araw. Ito ay matapos malubog sa baha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Kasagsagan ng malakas sa ulan pasado alas 11 ng umaga nang bumagsak ang puno sa panulukan ng Maginhawa at Malingap Street sa Teachers Village, Quezon City. Dalawang nakaparadang sasakyan ang nabagsakan. Muntik-muntik pa ang isang dumara ang AUV. Saktong kalalabas lang ng driver ng isa sa mga sakyang nabagsakan. Lakas po parang talaga pinuuga yung mga naki-park lang po kasi ako dito sir. Maya po biglang bumagsak ng puno. Nasa loob ka? Nasa labas na po. Kalalabas ko lang po. Wala namang seryosong nasaktan sa pangyayari. Sa awa naman po ng Diyos, yung lampong bubong po yung nayupi. Pero pagkatanggal po ng kotse, itinaas lang po yung pinukpok pataas yung bubong. Okay na po siya. Dahil pa rin sa lakas ng ulan, kung kaya binaha ang ibang bahagi ng Quezon City. Gutter deep ang baha sa Timog Avenue Corner Scout Tobias. Mas mataas naman ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Kaya ang mga sasakyan dahan-dahan sa paglusong. May mga parte pang hanggang tuhod na ang baha. Kaya ang ilang sasakyan di na nangahas pa. Ang ilang naglakas loob, tumirik. Tumirik din sa baha kaya itinulak na lang ang SUV ito sa Amoranto Street. Hanggang bewang naman umano ang inabot ng baha sa may Santo Domingo. Kaya ang mga sakyan, maski ilang truck, nagmaniobra na lang at di na tumuloy. Sa mga sandaling ito, Emil, dito sa may Araneta Avenue, bagamat possible na ang karamihan sa mga lugar, may mga ilang lugar pa rin na medyo may mataas pa rin tubig. Katulad dito sa may Barangay Santo Domingo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Iisang lumabas sa resulta ng pagsusuri ng DICT, PNP at NBI. Sa video mula sa pagtitipon ng grupong hakbang ng Maisug, computer-generated at gumamit umano ng AI technology para manipulahin ang video at palabasing si Pangulong Bongbong Marcos ang laman nito. Nakatutok si June Veneracion. Hindi raw kailangan ng high-tech na gamit para makitang may anomalya sa nag-viral na video na inilabas sa pagtitipon ng grupong Hakbang ng Maisog sa Amerika. Gamit ang fake image detector application na libreng madadownload. Isinalang ng spokesperson ng Department of Information and Communications Technology ang screenshot ng video. Yan ang lumalabas. Looks like computer-generated or modified image po. Sa pahayag, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng Hakbang ng Maisog sa pagpapalabas ng video na nagpapakita umano kay Pangulong Bongbong Marcos habang sumisinghot ng cocaine. Pero sabi ng DICT, peke ang video na mababa raw ang kalidad ng pagkakagawa kaya napakadaling mabisto. Kahit ang mga cellphone user na hindi malalim ang kaalaman sa teknolohiya ay kayang-kayang suriin ng screenshots gamit ang fake image detector. Sabihin nila may bias kami dahil we're from government. Although sabi ko mas complicated yung tools na ginamit namin. Pero etong video, this particular video is so crude na pag ginamitan nyo ng very, very simple tools, madidetect nyo na ho kagad if it's computer-generated, is it suspicious or not. Pareho ang resulta sa mga magkahiwalay na forensic analysis na ginawa ng PNP at NBI. Gamit ang infrared light, pinag-aralan ng NBI ang hugis ng tenga ng Pangulo at ng lalaking nasa video. Dito pa lang, makikita na raw agad na hindi ang Pangulo ang nasa video. You can see that this is the triangle notch here are embossed compared here which is not that embossed. Also the intertriangle notch is larger here. This is narrower on this picture. So it means this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao
na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Sabi naman ng PNP, ginamitan ito ng AI technology para manipulahin ang video at palabasin na ang Pangulo ang laban ng retrato. Now, there was also another post stating or saying that this video was taken in 2012. So what we did is we also gathered photos of the President in 2012 and then we again compare at ganun din ang result, very different. May listahan na raw ang NBI ng mga taong kanilang iniimbestigahan kaugnay ng viral video. One thing is certain, dapat talaga may mananagot po rito. Hindi naman po pwede. Ganito na lang po sa mga nakikinig ngayon. What if sa inyo mangyari ito? What if babuyin kayo ng ganito? Ang grupong Hakbang ng Maisog sa Los Angeles, California ang unang nagpalabas ng naturang video. Naroon sa pagtitipon si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi pa siya tumutugon sa amin. Nagpadala rin ng mensahe si dating Pangulong Duterte na ipinarinig sa parehong pagtitipon. May pinaglalaban kayo para sa kabutihan ng ating bayan. Matatandaan ang grupong Hakbang na Maisog ang nag-organisa ng ilang mga prayer rally na dinaluhan ni Duterte. Sa isa sa mga rally na ito noong Enero, tinawag niyang bangag at nagdodroga si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pinakamabisang paraan para mapatahimik ang issue ay ang pagsasailalim ni Marcos sa hair follicle drug test. Walang tugon ang Malacanang sa mga sinabi ni Duterte. May bawala naman ng mga otoridad sa mga magsishare ng video na maaari silang makasuhan sa ilalim ng Anti-Cybercrime Prevention Act na may parusang 4 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Yung mga consequences ho talaga ang ginagawa natin, especially in this online world, especially if you have malicious intent. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Strong, independent woman ang mga role na nakalinya ngayon kay Sania Lopez, kabilang ang character na si Teresita Borromeo sa Pulang Araw. At ganyan din daw in real life si Sania na pinatatag ng mga hugot sa buhay sa tulong ng mga mahal kabilang ang mga tumayo niyang ama-amahan. Makichika kay Nelson Canlas. Iba na ang panahon ngayon! Ngayong mga Amerikano na namamahala sa lahat-lahat may karapatan na! Sa pagsikat ng Pulang Araw, mas makikilala natin si Teresita Borromeo, anak mayaman na mangangarap sumunod sa yapak ng kanyang amang vaudeville star. Siya rin ang half-sister ni Adelina, nagagampanan ni Barbie Fortesa. Susubuking magkaroon ng boses. Nais ko lamang sundin ang nais ng aking puso. At tinatawag kami ng entablado ni Adelina. At hindi namin maaaring hindian yun. Para ipagtanggol ang sarili at mga minamahal. Hihintayin kita, kahit na ano pang mangyari. Si Teresita kasi, selfless kung magmahal. Ganun siya, kaya niyang isacrifice yung sarili niya para sa mga taong mahal niya sa buhay. Magkaiba kami ni Teresita pagdating sa ganito. Yung pagmamahal ko, kaya kong ibigay hanggang dun sa kaya ko, pero kailangan magtira para sa sarili mo. Importante na mahal mo muna yung sarili mo para matutunan ka rin mahalin ng iba. Bago pa man bigyang buhay ni Sania si Teresita sa Pulang Araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga naging comfort women noong panahon ng Hapon. Dito, mas nabigyan daw siya ng ibang pananaw sa gagampanang role. Itinuro raw nila kung paano maging matatag at kung paano hindi sumuko. Iba yung kwento nila kasi alam mong naranasan nila, yung naka one-on-one mo sila, naka face-to-face mo sila. Iba yung feeling na kinukwento nila sa'yo. Tsaka ramdam mo sila. Marami ring pagkakataon sa buhay ni Sania ang halos pumigay na siya dahil sa mga pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang pagpasok sa showbiz. Partikular na noong 2016 nang ipakilala siya sa Encantadia. Tandang-tanda pa raw ni Sania ang mga ipinato sa kanya noon. Hindi ako sanay sa mga ganong klaseng pambabash ng mga tao, yung mga sinasabi nila na hindi ka naman magaling, bago lang naman yan, sino ba yan, ganito. So, sa akin, kaya importante sa akin support system ko, yung mga managers ko na nandyan palagi sa akin, na sinasabi nila sa akin na huwag kang magpa-apekto. Pag nagpa-apekto ka, talo ka. Tama yun. So gawin mo siyang instrumento para mas galingan mo pa yung sarili mo. At tulad ni Teresita, walang puwang ang pagiging makasarili kay Sania pagdating sa mga taong mahal niya.
Partikular na kina Alvin at Frank, ang dalawang tumayong ama niya sa maraming taon. Kaya yung tumayong ama talaga sa akin. Noong mga panahon na gusto kong bumitaw talaga, sila yung nandyan para i-push ka. Kahit walang-wala kami nung panahon na yun, sila yung nandyan pa to help me. So, thank you for guiding me, for protecting me. Kahit na ano man mangyari sa akin, hindi ko sila iiwan. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao tungkol sa kanila. Kasi ganoon sila kamahal. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Di lang glitz and glamour, kundi literally a night of fun and laughter ang happening sa GMA Gala na may 500 million views na online. May mala blooper kasing eksena gaya ng video at photobombing, pati nasiraan ng heels. Makichika kay Nelson Canlas. May more than 500 million views and counting ang lahat ng official posts online para sa GMA Gala 2024. Sa mismong araw pangalang ng gala, malaki na ang pasasalamat ng mga namumuno ng Kapuso Network. And this is just the beginning daw. Yun nga naghahanap ng saan pa kaya magkakasya, di ba? And next year will be our 75th year. So it's going to be a big celebration next year. Bigger than this Of course. Kasabay ng mega trending nito online, ang sabay-sabay na naglabasang viral posts. Tulad na lang ng kay Glyza de Castro na nag-video bomb sa mga nasa red carpet. Hindi raw napansin ng Running Man Philippines Season 2 star na may kamera sa kanyang harapan dahil busy siya sa catching up chismisan sa mga nakita niya sa red carpet. Parang sa mga event na ganito, dito lang talaga nangyayari yun yung gathering of artists, directors, reporters, important people in the industry. Diba, parang ang saya to celebrate GMA together. Tawang-tawa naman ang netizens sa post ni Kapuso Comedy King Michael V. Sa picture, makikita si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Bea Alonso, Vice Ganda, at si Pitoy. Sa caption ni Pipito Manaloto Star, ipapa-frame niya raw ito dahil matagal na nga raw niyang pangarap na makasama ang tatlo in one picture. Mars, parang wala kang ganang kumain. Sa isang TikTok video naman, tumayo ka naman dyan. Kuwelang ibinahagi ni Elsa Manilyn Reynes kung bakit ayaw niyang tumayo at makiparty. Ang heels kasi ni Mani, ano yun? Nasira! Nya! Marami ring nagtatanong nung gabing yun, where is Jeneline Mercado? Nagkaroon kami ng emergency sa bahay kaya hindi siya nakasama. Nothing controversial? Wala naman. Ano lang, mga bagay na alam mo yun, hindi maiiwan ng ina. Kahapon nag-post naman si Jen ng dapat sanang outfit at look niya sa GMA Gala. Ngayong araw naman, inilabas din ni Jen ang kanyang pre-gala shoot. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ato Marauli. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.